Happy Thursday! Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa TSCCFI Morning Tilao. Kamusta po kayo? Ngayong umaga po, nais kong hingiin ng ilang minuto ng inyong morning routine po para sabay-sabay po tayong makinig at mag-aral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Magmumula po ito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Sinasabi po dito, clearly, you are a letter from Christ showing the result of our ministry among you. This letter is written not with pen and ink, but with the Spirit of the living God. It is carved not on tablets of stone, but on human hearts. Let us pray po muna. Father Lord, we thank you once again this morning. Salamat, Panginoon, sa karagdagang buhay na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataon na muling makapagbahagi ng iyong salita, makapagbulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon Diyos. Salamat po sa umagang ito sa lahat ng mga nakikinig. Ay dalangin ko, Panginoon Diyos, sa buksan nila ang kanilang mga puso't isipan upang ikaw po ay malayang makakilos sa kanila, Panginoon Diyos. Salamat po in Jesus' name. Amen. So sa panahon po ni Paul, nung mga time na yon, yung mga ministers or yung mga nagtuturo po, ay nire-require sila na magkaroon ng letter or magdala ng letter of recommendation kapag sila ay pumupunta from place to place. Ito po ay nanggagaling maaring mula sa mga church na kinabibilangan nila. Kasi nung panahon na yun po ay hindi pa naman uso ang cellphone, hindi pa uso ang email, kaya talagang letter of recommendation ang kanilang daladala. Ito po ay ginagawa noon marahil dahil mayroong mga false teachers or para i-prove din yung kanilang authority. Kaya sila ay may daladalang letter of recommendation. In 2 Corinthians chapter 3 po, sinabi doon ni Paul na hindi niya nakailangan ng letter of recommendation na ito kasi para po sa kanya, yung transformed life ng mga Corinthian believers, sapat na po iyong ebidensya ng kanyang ministry at ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kumbaga, yun na yung tinuturing niyang letter of recommendation or sila na yung itinuturing niyang letter of recommendation. Not because of anything he personally did, but because of the work of God on their hearts. Kaya po, binanggit dito ni Paul na they themselves or yung Corinthian believers, they are the letter of recommendation written from Christ on their hearts. Kaya po ito ay pinamagatan kong the letter everyone can read. The letter everyone can read. Kung noon po, tinutukoy ni Paul na ito yung mga Corinthian believers po, sa panahon ngayon, tayo po yan. Ikaw at ako po yung tinutukoy that the letter that everyone can read. So ano nga ba yung letter of recommendation? So bigyan lamang po natin ng linaw ito. Ano ba yung letter of recommendation? Ito po ay isang formal document kung saan ang isang trusted person tulad ng dating employer, pwedeng professor, pwedeng mentor, ay nagpapatunay ng iyong skills, ng mga kakayanan mo, ng characters mo, ng achievements mo. Isa itong patunay po na mula sa respetadong tao, hindi sa basta-basta or ordinaryong tao lamang. Mula sa respetadong tao na nagpapakita kung bakit ka karapat-dapat sa isang position. So, kailan naman po ginagamit ang letter of recommendation? Kapag nag-a-apply ng trabaho, kapag nag-a-apply ng scholarship sa paaralan, yan. At ano naman po yung nilalaman ng letter of recommendation? So, tandaan natin, nandito pa lamang po tayo sa formal letter. Nililinaw lang natin, ano ba yung letter of recommendation? So, unang-unang nilalaman po nito, introduction. At nakalagay po dito kung sino ang sumulat, ano yung relationship mo sa kanya, at gaano na ba kayo katagal magkakilala. So again, uulitin ko po ang nilalaman ng letter of recommendation. Unang-una, sino yung sumulat? Hindi naman siguro basta-basta na lang magre-recommend ang isang tao nang hindi kanya kilala, nang hindi kanya lubos sa kilala at hindi niya nalaman ng iyong kakayanan. Hindi niya itataya ang kanyang sarili para sa isang tao na hindi naman kapanipaniwala. Diba? So, yung the rest na nilalaman na po ng letter of recommendation ay yung kakayanan, experience, etc. Now, dahil naunawaan natin ano nga ba yung letter of recommendation, labas naman tayo dun sa formal document. Punta naman tayo sa'yo. Punta tayo dun sa sarili natin.
bilang letter of recommendation written from Christ by the Spirit of the living God. Tayo po yung tinutukoy doon. We are a letter from Christ. So, pag-isipan mong maigi yun, ako nga ba yung tinutukoy na letter from Christ? Our lives are being read by those people around us. Maring hindi mo namamalayan, hindi natin nanonotice, pero every day, day by day, binabasa po tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. The impression that we make, yung mga ginagawa natin sa buhay natin, it stays with people. Paglabas mo pa lamang ng iyong tahanan, sa mga kapitbahay, maging sa trabaho, maging sa school, anuman yung impression na iniiwan mo, it stays with them. Whether it's good or it's bad, naiiwan po yan sa kanila. Ngayon, ang question, does our letter recommend Christ to others? Or does our lives recommend Christ to others? Ikaw po yung makakasagot niyan. Sa ginagawa mo everyday, sa iyong palagay ba ay inilalapit mo ang mga taong nakakakita sa'yo sa ating Panginoon Diyos? Does it make them want to know Christ more or yung kabaligtaran? Diba? Doon sa mga action mo sa lumalabas sa bibig natin, nanaisin ba nilang lumapit sa Panginoon Diyos or nanaisin ba nilang lumayo na lang dahil sa nakikita niya sa iyo or dahil sa nakikita niya sa atin? So kapag binabasa kaya tayo ng mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon Diyos, ano kaya yung ipinapakita ng buhay natin sa kanila? Kung sakali man, kapatid, kung sakali man ang nababasa nila ay hindi naman yon yung ating intention, of course, nagkakamali pa rin tayo from time to time. Hindi yun yung intention mo na makita nila or mabasa nila. We need to make an effort po to have a more loving letters to read. Di ba meron pong mga letter na ang sarap basahin ng paulit-ulit, hindi ka magsasawa, pero mayroon ding mga letter na ayaw mo nang makita. So ngayon, pag-isipan mo sa iyong sarili, anong klaseng letter ka ba? Ikaw ba yung sa tingin mo yung gustong mabasa araw-araw? Or ikaw yung ayaw na lang ding buksan or ayaw na lang ding makita? I-desire natin na tayo yung letter filled with the love of our Jesus Christ. Pero paano nga ba? Paano nga ba gawin yon? Unang-una po, to ensure that our life clearly communicates the love of Jesus, we should guard our heart and our testimony by number 1, abide in Christ daily. Abide in Christ daily, spend dedicated time in prayer and scripture to let God shape yung identity mo. Tandaan natin kung ano yung ginagawa natin daily, ano yung madalas natin ginagawa, ano yung madalas na sinasabi din natin, yan din yung nag-shape sa atin eh. Pero kung naglalaan tayo ng panahon, ng enough time, sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon Diyos, sa pakikipag-communicate sa Kanya, yun din yung mag-shape sa atin eh. Pero kung kinakaligtaan na natin yun, maybe mapapatanong ka na rin kung ano yung nangyayari sa buhay mo and you know the answers. Pangalawa po, practice absolute integrity. So ensure natin na yung character natin, yung private character natin matches our public testimony. So you do not cause others to stumble. Diba? Practice what you preach, yun yung madalas natin na naririnig. Na dapat kung ano yung nagiging action natin, ano yung ipinapakita natin sa mga tao, yun din yung nilalaman ng testimony natin and vice versa. Hindi magkabaligtad, ganito yung testimony natin and then iba naman yung nakikita ng mga tao sa atin. So wala tayong integrity kapag ganon. Pangatlo po, guard your speech. Speak only words that build others up. Speak life, sabi nga, di ba? Avoid na natin yung pakikipag-chismisan ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Avoid na natin yung parating pagrereklamo. Avoid na rin natin yung pakikipag-argue. Tandaan natin na sa bawat ikinikilos natin at bawat sinasalita natin, may mga nakatingin sa atin. May mga nagbabasa sa atin. Pang-apat po, live with obvious joy. So maintain hope during trials. Diba? Nakikita nila kung nanonotice ng mga tao sa paligid natin kung pag may pinagdadaanan ba itong taong ito,
Kagaya ko rin ba siya nawawalan ng pag-asa? Or kapag may pinagdadaanan ka ba, mas nakikitaan ka ng peace of mind, mas nakikitaan na kalmado ka lang kasi mayroon kang Diyos na pinaglilingkuran. Na maaring ma-curious ang iba, sino ba talaga yung Diyos sa pinaglilingkuran nila? Bakit kahit ang gulo-gulo na ng buhay niya, makikita mo at peace pa rin siya at kalmado pa rin siya. Panglima po, invest in relationship. Diba? Give people your full, undistracted presence. Treating every person you meet as a soul valuable to God. Baka nga minsan, yes, present ka nga sa buhay nila, pero distracted ka naman. Wala yung full attention mo. So paano ka magbi-build ng relationship with them kung ang tendency mo lang naman kapag pumupunta ka sa kanila or bini-visit mo sila is para lang mapakita na pumupunta ka. Pero you don't know them ng ganoon kalalim. So tandaan natin na bawat taong mamimit natin, they are valuable to our Lord Jesus Christ. Yun yung itatak natin sa isip natin na we're doing it to build a relationship para maakay sila patungo sa ating Panginoon Diyos. Kaya tandaan po natin, ito yung mga iiwanan ko sa inyo po, that we are the living evidence of God's work. Tandaan mo kung ano yung ginagawa mo, ano yung ipinapakita mo sa mga tao, nakasalalay dyan yung ang ating Panginoon Diyos. Kagaya nga ng isang recommendation letter, di ba? Ang nag-recommend, nakataya yung pangalan niya doon sa taong inire-recommend niya. Ganon din po tayo, nakataya ang pangalan ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng kinikilos mo, sa lahat ng lumalabas sa bibig mo. So people should see God in our letter. People should see God in our lives. You are the Bible people read. Hindi natin masasabi na lahat ay nakakapagbasa talaga ng Biblia, pero kapag nakikita ka nila, ikaw yung Bible na kanilang binabasa. So kapag taliwas sa salita ng ating Panginoon Diyos yung ginagawa natin, yun na yung naiiwan sa mga tao na kapaligid sa atin. Ganyan pala yung tinuturo ng Panginoon Diyos sa kanila. Tandaan mo, your daily actions and character are how the world reads about Jesus Christ. Kung ano ka, yan na yung pagkakakilala nila. So once again, maaring ikaw yung maging dahilan na kilalanin nila ang Diyos. Yung buhay na meron ka, maaring ikaw din yung maging dahilan para tuluyan na silang lumayo at tumalikod sa ating Panginoon Diyos. So wag naman sanang mangyari. So we have enough time na ipakita, i-prove na tayo talaga yung letter of recommendation ng ating Panginoon Diyos. So ang prayer focus po natin ngayon, ayan, pray that our lives become living testimonies that draw others to God. Yung buhay na meron tayo, maging dahilan yan para sila'y lumapit lalo sa ating Panginoon Diyos. And ipag-pray din po natin ang ating bansa, ang mga elect officials po natin. Pray for our nation to be blessed with leaders who fear God and serve with compassion. And isama rin po natin sa ating prayer si Raven Flores. Yan, panalangin po natin yung strength niya dahil siya po ay lumalaban ngayon sa kidney disease, comfort po sa kanyang anxiety, sa kanyang pamilya rin, at provision po sa lahat ng kanyang pangangailangan, especially sa medication niya po. So let us pray, kapatid. Father Lord, thank you, Panginoon Diyos. Muli mo kaming ginising sa umagang ito, muli mo kaming binigyan ng pag-asa, Panginoon Diyos. Muli mong ipinaalala sa amin na mahalaga ang aming buhay, mahalagang ipakita namin, Panginoon, kung sino talaga ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa pamamagitan ng aming mga action, sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa aming mga bibig. I pray, Lord God, na maging source of encouragement din kami ng mga taong nawawalan ng pag-asa sa paligid namin, whether it's our neighbors, workmates, classmates, Panginoon Diyos, sino man yung mga taong nasa paligid namin, sa pamamagitan namin, Lord God, ng buhay na meron kami, ay naisin nilang lumapit sa iyo, Panginoon Diyos. Kasi wala na kaming magagawa sa buhay namin kung lalayo pa kami sa iyo, Panginoon Diyos. Use us mightily, yung mga inatasan mo, mga pinagkatiwalaan mo na magbahagi ng iyong mga salita. Maging committed kami sa pagbabahagi nito, not just by words, pero mas lalo na
sa mga action namin, lalo na sa pang-araw-araw na pamumuhay na ginagawa namin. Minsan hindi na namin kailangan magsalita, pero the way we live, the way na gamitin namin itong buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, malaking bagay na po ito na makita nila, Lord God, kung sino yung aming pinaglilingkuran na Diyos. Kaya naman po, dalangin ko na truly mag-grasp ng lahat ng mga nakikinig ano yung mensahe mo sa umagang ito, na maipas sa puso namin, sa buhay talaga namin, ang lahat ng mga naririnig namin, nababasa namin patungkol sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. Huwag kaming maging hipokrito, Panginoon. Nasasalita lamang kami magaling, pero hindi sa gawa. Kaya dalangin ko, Lord, na as you transform our lives, Panginoon Diyos, maging kaaya-aya ito sa lahat ng mga nasa paligid namin, Panginoon Diyos. I pray na kami ay talagang maipakita namin yung pag-ibig mo rin sa amin, palabas dito sa mga taong nakapaligid sa amin. Maiparamdam namin sa kanila yung love mo, Panginoon Diyos. Maiparamdam namin sa kanila, Lord, kung ano man yung mga ipinapadama mo sa amin, kapayapaan man ito, pag-ibig man ito, pagiging kalmado man ito, Panginoon Diyos, patuloy mo po kaming gamitin sa mga taong nakapaligid sa amin. At wag, Lord God, na yung mga kabutihang ginagawa mo ay sarilinin lamang namin at hindi namin maibahagi sa mga taong ito, Panginoon. Alam ko po, napakahalaga para sa iyo na ang iyong mga anak, lahat ng iyong mga anak ay makabalik patungo sa iyo, Panginoon Diyos. Dalangin ko rin, Lord God, sa kaguluhan man na nangyayari ngayon sa aming bansa, Panginoon, ikaw pa rin po yung manguna. Ikaw pa rin po yung masunod, Panginoon. Dalangin ko na yung mga officials na naitalaga mo, Lord God, ay magkaroon talaga ng takot sa iyo, maunawaan, Lord, kung ano yung nais mo, kung ano man yung makabubuti para sa lahat na hindi pa rin labag sa iyong mga salita. At dalangin ko rin, Panginoon Diyos, para kay Raven Flores, ano man yung karamdaman niya sa mga oras na ito. Panginoon, ikaw po yung magbigay ng kagalingan sa kanya. Ikaw yung aming great healer. Panginoon Diyos, ano man yung kanyang kalungkutan na nararamdaman, comfort mo siya. Ganon din yung kanyang pamilya. Ano man yung pangangailangan niya, provide mo po lahat ng mga needs nila. Ano man ito sa medications man nila or everyday needs nila. At Lord, dalangin ko na ano man yung kagalingan na ipagkakaloob mo sa kanya ay hindi masayang, kundi gamitin niya ang buhay niya sa paglilingkod pa rin sa iyo. Salamat po sa lahat ng ito at ingatan mo ang lahat ng mga papasok pa lang sa trabaho, papasok sa school, ano man yung ginagawa nila sa umagang ito, Panginoon, just cover them with your precious blood. Samahan sila ng iyong mga anghel, Panginoon, sa bawat hakbang nila sa buhay. Salamat po, kalooban mo pa rin ang masunod at hindi ang aming kalooban. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa lahat ng mga nakinig at sumama sa amin sa TSCFI Morning Tilao. God bless you all po.